monitor din sa ating programang ito, the Vice Governor's Hour Kasanggunian Ngani, kung saan kasama niyo po ang inyong lingkod, Vice Governor Lynn Angeles. So lahat po ay binabati natin. Medyo late tayo nagsimula ngayon sapagkat medyo naging challenging ang schedule ng kuryente, pero yun, dire-diretso po tayo at hindi papa-stop. Hindi papa-stop, hindi pwedeng pigilan. Ang tayo po'y magkwentuhan ngayong araw na ito. Pero bago po yun, ay binabati natin muna ang lahat ng ating mga partners na nagse-celebrate at magse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng September. Unahin na po natin si SK Ramon Santo ng Barangay Market Site. Happy birthday! Kagawad Ola ng Banto, happy birthday po. At baka gusto niyo akong alternate tayo. Si Ma'am Glenda Nilo Silang, ang ating pong COMELEC Officer 3 ng Mugpog, ay nag-birthday rin ho. So happy birthday, Ma'am Glenda. At syempre po kay Sir Ruel Laririt, principal lang din ng NHS. Correct. Noong September 18. Happy birthday, Sir Ruel. At ang masipag na BHW ng Balanacan, si BHW Layag, ay ano ang pangalan ni BHW Layag? Jesus ang kanyang tunay na pangalan, pero iba ang pangalan niya, ibang palayaw niya Ayun, happy birthday kapatid. Sa BNS naman natin kasama si Ma'am Aimee Perlada ng Barangay Magapua. Happy birthday din po. At ang aking pinsan, nakagawad dyan sa Market Site Mugpog, si Kagawad Arnold Liheralde. Happy birthday. At si Ma'am Bernadette Matining, na siya ho na advisor ng Herald. Okay. Happy birthday po. Kagawad Richard Aurelia, dyan naman sa Isok 1 ng Bayan ng Buwak. Happy birthday. Ang kapitan nating kaibigan, ito inaanak ko, si Kapitan Philbert Sarili ng Barangay Gisian. Happy birthday, Kap. Happy birthday po, Kap. Alam po ninyo dati, ayokong magsasabi na inaanak. At feeling ko po ay, alam niyo na po kung anong pakiramdam. Pero ngayon ay, ewan ko, automatic ay nasasabi ko na rin inaanak. Yan ako, ibig sabihin niya, may pagtanggap na yata ako na talagang hindi na maiiwasan. Dati pag may nagsasabi sa akin na, Maring Lynn, o Maring ganyan, naku po, ako'y nangingilabot. Feeling ko ay, ayoko kaya ng Mare, yung, kaya lang, ngayon talagang dun yata ang talagang komportable na ho ako. Mukhang may pagtanggap na sa aking edad. At Kagawad Cheryl Largado ng Barangay Laon, happy birthday sa inyo. Pinapabati rin po kayo ni Konsehala Rosel Ola. Ito'y kaibigan ni Konsehala Rosel. At ating kamag-anak din, si Kagawad Cheryl. So, Kap Peralta ng Barangay Nangka dyan sa Torrijos, happy birthday po. At kay SK Chairman Linga ng Barangay Hinanggayan, happy birthday sa iyo. At nung September 21 po, si BHW Reynoso Mansalapu sa Barangay Bentake Mugpog, at kay Kagawad Edgardo Halak of Barangay Hinanggayan Mugpog. Correct. Oo. And BHW tama, si BHW dito, BHW Mansalapu. At nung sa darating na September 22, si Kap Isabelita Narvaez ng Barangay Kandahon, kapit barangay ko sa bayan ng Mugpog. Happy birthday, Kap, isa sa napakasipag at masayahing kapitana ng bayan ng Mugpog. At kagawad po, Mercedita Mutol, ng Barangay Mendez, Mugpog. Okay. Kailan mo birthday? Kilala ko si Ma'am Rhea, ang aking masipag na staff sa OVG. Ay, kailan ang birthday niya? Sa September 23 po. September 23. Matikman ang pansit niya, Sige, at si Father Perin, na parish priest ng St. Raphael, the Archangel, dyan sa parokya ng Kawit, ay magbe-birthday din. Happy birthday in advance, Padre. At isang barangay tanod, si Sir Tirso Maselisa, dyan sa Bintakay, Mugpog. Si Kagawad Archie Martinez naman ng Bayan ng Gasan, happy birthday sa inyo in advance. Baka makaligtaan natin sa mga susunod nating programa. Mabuti na nauuna-una na kami ng pagbati sa inyo. And,
ang isang kaibigan din natin at napaka-buting pare, Father Sherwin Apostol, Parish Priest ng Holy Child Jesus Parish sa bayan ng Buenavista. Happy birthday, Padre. At Kap Cueto ng Barangay ng Kados, happy birthday po. At Kagawad Sulet, Sales ng Barangay Bangbang. Happy birthday, Kagawad. At sa lahat po ng mga magdiriwang pa, nagdiriwang at nagdiwang recently ng kanilang kaarawan. Happy birthday ho. Nawa po ay hindi lang kayo enjoy sa pag-celebrate ng inyong kaarawan. I hope and pray that you already feel the fulfillment of reaching that age. Salamat sa Diyos sa kanilang pagpapala ng patuloy na pagpapahiram po ng buhay sa inyo. God bless you po sa lahat ng mga celebrants natin. Yan, and we would like to congratulate Sir Kyle David Atienza na sinamahan ng ating Division Superintendent Ma'am Lynn Mendoza sa Malacanang sapagkat siya po ay recipient ng 2024 Pag-asa National and Regional Award. Congratulations po, Sir Kyle. Congratulations, Sir Kyle. Ang kanyang Sir Kyle is much known for the street classroom. Yan ho yung mga lalo na nung panahon ng pandemya ay medyo nagtuturo sila in a very creative way sa mga barangay, sa mga piling sityo para yung mga bata ay dire-diretso pa rin ang paghilig sa pagbasa, sa pag-aral. Congratulations Sir Dave or Kyle Atienza. You are a blessing to Marinduque and blessing to the community. Yan. Okay, at tayo naman ay dadako sa ano ba yung mga naging kaganapan sa tanggapan ng Vice Governor's Report, pero simula ho ng anong date ba yon hanggang September 17 for almost 2 weeks ay tayo ho ay acting governor ng ating lalawigan, kaya hindi ho tayo masyado ang atin ng mga activities ay naging combination ng activities na may pagka-legislative at the same time ay tayo rin ho ay pinagkatiwalaan para maging acting governor, kaya meron din ho mga activities na ating isinagawa bilang acting governor naman So umattend tayo ng ilan ho sa mga activities ay umattend tayo sa distribution of financial assistance diyan sa mga secretaries, barangay tanod and treasurers sa barangay Ino, and sana'y nakatulong sa kanila yung konting assistance na ibigay sa kanila. Of course, that is part of the priority fund ng ating ginagalang na Congressman Lord in partnership with the provincial government sa pangunguna ng ating ginagalang na Governor Presby kasama si PA Mike Velasco at ang Sangguniang Panlalawigan. So thank you Congressman sa another priority sa fund na nagagamit para sa patuloy na assistance sa ating mga kababayan. And noon hong kailan ba ginanap itong seminar on Magna Carta? September 12 din po. September 12. Oo nga, medyo ratsada ho tayo doon. The day usually starts ng mga 7 o'clock or before 8 o'clock. I-start na ho, ratsada na ng mga activities. Hindi, 6 o'clock pa nga dahil in line with the celebration ng Civil Service Month ay nagsagawa ng mga ilang activities. 6 o'clock ho yun. Ayan. Orientation, I think that's the one. Orientation seminar ng Magna Carta of the Poor, or yung tinatawag na RA 11291. Isang batas para ma-identify o maitaguyod ang mga programa para sa pag-address ng poverty sa ating bansa, sa iba't ibang lugar sa ating bansa. At dumating ho dito ang Regional Director ng NAPSI or National Anti-Poverty Commission na si Director Alexis Lapis, na siyang nanguna doon ho sa orientation seminar na ito. And it was participated by different stakeholders from the LGUs, from the different agencies and offices and institutions who are working hand in hand para ma-address or makatugon sa poverty alleviation dito sa ating lalawigan. It was a very meaningful event and it was a pleasure also attending the event
at least in the start of the program. So hari nawa ay ang pagsusumikap na ito kasi napakahalaga nito Sir Geoff, Yes, po. Ma'am Ched, kasi itong batas RA 11291, ayun nga, siya yung nagtatakda ng mga pamamaraan, mga polisiya para matugunan ang kahirapan sa bansa. Pero kagaya ng challenge, minsan laging binabanggit na ating mga kababayan, minsan ang daming magagandang batas pero hindi na iipatupad o na ipapatupad man ay masigit pang kailangang pag-ayusin. At ang totoo niyan ay ang isa sa possible strategy or isa sa possible way para masigurado ang efficient and effective implementation of ng mga batas na mga ipinasa ay yun hong magkaroon ng leveling of appreciation, magkaroon ng leveling of understanding, yun hong mga nangungunang institusyon para maisulong yung mga programa at polisiyang ito. Siyempre, kung yung mismong mga ahensya at institusyon na dapat magpatupad ng batas ay nagkakagulo pa sa interpretasyon ng batas at direksyon, ay may problema po talaga. Kaya, we appreciate so much itong orientation seminar na ito na isinulong ng National Anti-Poverty Commission. Gayon din, umattend tayo dun sa Provincial Scout Encampment and Provincial Rover Moot. Ito po yung mga camping ng mga Boy Scouts of the Philippines at tayo ay kinatawa natin doon ng ating Governor Presby Velasco. Natutuwa lang po ako kasi yung mga bata doon na mga Boy Scouts, nangingiti lang ako. Ngayon kahit girl, pwedeng maging Boy Scout. No? Sa secondary po, pwede pong maging member ng Boy Scout ang mga kababaihan po. Oo. And yun ho, ako po kasi ay talagang taga-suporta at talagang na-appreciate kong mabuti ang scouting bilang katuwang ng pamilya at ng akademya, ng mga eskwelahan sa paghulma ng ating mga kabataan para mas maging mabuting mamamayan, maging mabuting tao, makadevelop ng skills and competencies na kailangan nila para mas maging maayos ang kanilang buhay sa hinaharap. And I always take pride na sa aking bahagi ay ang Girl Scout of the Philippines na atin naman ho ngayong pinamumunuan na bilang chairwoman dito sa ating president dito sa ating lalawigan, ay sa totoo lang malaki talaga ang naitulong sa akin sa paghulma ng values, virtues and talents, skills that I have na ngayon ay pinakikinabangan ko at naiibahagi ko rin sa aking mga pinaglilingkuran. Kaya kudos sa scouting at congratulations sa Boy Scouts of the Philippines sa pangunguna ni Council Executive Sir Nepomuceno for the successful event na ito, and kudos also to the chairperson in the person of Dr. Tonton Uy. Andun din po siya sapagkat siya pala ang chairperson ng Boy Scouts of the Philippines dito sa ating lalawigan. So yun ho, congratulations ho. At dire-diretso pa rin ho yung mga ginagawang TDC or Theoretical Driving Course na free na programa ng Land Transportation Office in partnership. Yun hong ilan ay in partnership ho sa ating tanggapan at yun hong ilan ay may mga iba silang partner offices at LGUs. But on the part of free TDC ng LTO sa Kawit ay ang atin hong ang tanggapan ng inyong Vice Governor Lynn Angeles ay naging katuwang ng LTO para dito. So, salamat sa mga tumugon, and sabi ko nga talagang sinusuportahan ko itong matulungan itong ating mga kababayan na magkaroon ng mga papeles sa kanilang pagmamaneho, dahil nag-aalala ho ako na talagang baka tumaas ang dami ng mga nagkakasakit sa puso dito sa ating lalawigan. Tinubuan na po ng minervoso. Oo, wala maraming bumibili ng motorsiklo, wala namang lisensya, nagmamaneho walang lisensya. Kaya kapag nakakita ng uniformed personnel ng PNP, ng Highway Patrol, kapag nakita ang mga taga-LTO, ay ang tibok ng puso ay lagabog. Talagang yun ho, ay kaysa dumami ho ang ating ire-refer sa Philippine Heart Center
ay magawa na ng paraan yan. Kaya pati kami sa Vice Governor's Office ay sumulat sa LTO para maging partner nila sa ilang mga activities na magbibigay ng free theoretical driving course at makapag-issue na rin ng permit. Hindi, anong klaseng permit yun? Yung student's permit. Na magiging initial steps para sila ay mabigyan ng license to drive naman. Initial step pa lang. Kasi that is not yet the permit. That is not yet the license. Yun, at nung September 13 ay ginanap naman ang 124th Battle of Pulang Lupa Commemoration, kung saan naging panauhing pandangal ang director ng DICT po si No. Director ng NBI ba? Ng National Bureau of Investigation. Si Director Jaime Santiago. Siya ho ang naging panauhing pandangal at ito ho ay dinaluhan din siyempre ng ating ginagalang na Congressman Lord Alan Velasco, ng ating Governor Presby Velasco, ng inyong lingkod at mga ilang kasamang bukal ng lalawigan, mga katuwang mula sa iba't ibang bayan, sa LGUs at ilang mga barangay officials. Yun ho. Medyo sobrang pagod nitong September 13 sapagkat ang daming activities, ang daming mga national government officials na naririto sa lalawigan na tiyempo pa na birthday ng ating Pangulo, si President Bongbong Marcos, at merong synchronized activity dumating dito sa ating lalawigan ng araw ding ito. Yan, yung binabanggit mo kanina. Ang ating DICT Secretary, not Director, Secretary ng DICT, si Secretary Ivan Jan Uy po. Ivan Uy, ang akin hong favorite. Ewan ko ho, gustong-gusto ko yan si Secretary Uy. Very, ewan ko. Basta po, fan po ako niyan. Fan ako ni Secretary Uy. At gayon din ay dumating may mga major events na ginawa sa si Congressman Bositas. Congressman Bositas ay nanguna rin, kasama rin dun sa celebration na ginawa naman sa bayan ng Mugpog, na dinaluhan din ng ilang mga officials. Nandun din ang ating provincial ang ating si PA Mike, Provincial Administrator PA Mike Velasco. So, yun ho. Congratulations and happy birthday din sa ating Pangulo, President BBM, na nag-celebrate din ng kanyang kaarawan. Okay, tapos nasabay pa nga sa 124th Battle of Pulang Lupa Commemoration. Kaya talagang ratsada po kami, tapos kasabay pa ng napakaraming payout, assistance sa ating mga kababayan, yun hong mga yung nasa breeding industry ng butterfly ay medyo nakatanggap ng konting ayuda mula sa atin ding pamahalaang nasyonal through Congressman Velasco, katuwang ang iba pang mga agencies, ang DTI at ang iba pang mga ahensya, at syempre katuwang din ho ang pamahalaang panlalawigan. At ang ilan hong mga kapartner natin mula sa private sector, mga organizations. Ayan. Binanggit mo na yung handog ng Pangulo at meron syempre may mga mga panahon pa rin ng kapiyastahan, and binabati natin, nagdiwang ng kanilang kapiyastahan para sa mahal na patron ng Birhen ng Dolorosa, ang Barangay Santa Cruz. Kaya binabati po natin ang lahat ng mamamayan ng Barangay Dolores, Santa Cruz, sa kanilang pagdiriwang ng kapiyastahan ng mahal na patron. And thank you for the invitation, Kapitan. At masaya ang magdiwang itong mga fiesta activities na ito, and congratulations. Ayan, at meron din tayong syempre, ang Office of the Vice Governor naman ay baka sabihin ninyo boring ang buhay namin dahil kami ay puro trabaho, tapos si Vice Governor Angeles ay puro trabaho. Ay paminsan-minsan ay meron hong trabaho na itong aking mga staff ay kahit hindi ko utusan ay nag-uuna-una at nag-e-enjoy kasi sila at the same time. Yun ay yung pag-join sa mga exhibition games
ano yung mga basketball. Kasi Basketball league. Oo, kasi ang tanggapan ng vice gobernador ay meron hong kuponan ang OVG Basketball Ballers. Ayan ho, OVG Basketball Ballers. Ayan. Kaya ho yung mga ayan kita niyo naman ho, para ho akong tunay diyan. At pero ipakita mo nga yung galing ko sa pag-shoot ng bola. Ay yun hong aking mga kasama sa Vice Governor's Office. Ayan. Sila ay nagjo-join sa mga liga at kung sino ho ang makatalo ho. Mahal na mahal ko ho ang aking mga staff. Kaya kung sino ho ang makatalo sa kanila ay doon ho ako nagbibigay ng award. Pag natalo ho sila. At sabi nga ng aking mga staff, parang unfair naman. Sila ang pagod na pagod eh. Pag nanalo sila, anong tawag dito? Walang premyo, pero pag nanalo yung kalaban, may premyo. Ayun ho. Pero maraming salamat Barangay Bukbok for that event. Ano ho? And at the same time ay itong exhibition na ito ay in time with the Intersitio and Interbarangay basketball tournament na sinulong ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Bukbok at Sangguniang Barangay ng Bukbok in line also or in connection with the celebration din ng kapiyastahan ng barangay. Ayan, at noong September 16, Coastal Cleanup at PGM Family Day. Pag sinabing PGM, what do you mean by that, Ma'am Ched? Provincial Government of Marinduque. As part of Civil Service Month po, nagsama-sama po ang lahat po ng ating mga katuwang sa Provincial Government of Marinduque para sa isang coastal cleanup na ginanap natin sa Barangay Ulong. Napaka-importante po ng mga ganitong activities at lalo na't yung plastic pala, ang tagal niya malusaw. Lalo na nung nagpunta tayo, katatapos lamang ng baha, kaya naman ang daming napadpad sa tabing dagat ng mga nyog. Ganyan. Okay. So kaya pero yan sabi niya. Pero yun ang ating mga kababayan lalo na sa area, sa coastal area, yun ang mga coastal activity na ito ay hindi ho ibig sabihin ay libre na po kayo. Ito ho ay symbolical na activity lang na ang intention ay itaas ang awareness ng bawat isa sa pangangalaga sa kalikasan. But of course, ang pag-maintain ng maayos na coastal area, maayos na lugar ay obligasyon ho nating lahat. Lalo na doon ho sa mga nakatira na malapit doon sa area. Pero sasabihin nila, di naman galing sa amin yung basura na yan tinangay galing sa ilog, tinangay papuntang dagat, bumalik sa dalampasigan. Tapos sila yung kaya nga po sinasabi natin lagi, ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Yun yung ibang mga basura diyan ay galing ho sa mga bahay-bahay na maaring galing sa poblasyon. Maaring yung ibang basura diyan ay galing pa sa mataas na lugar sa upland, dinala ng tubig pababa hanggang sa nakaabot sa sea, binalik at isinuka ulit ng dagat papunta sa dalampasigan. So sana po ay ma-realize at ma-recognize lamang natin na ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Whatever we do in the upland will definitely have an effect sa lowland, sa seas. Whatever we do in the forest ay makakaapekto hindi lamang dun sa mga barangay at komunidad na malapit dun sa forest, pero malaki ang epekto sa lahat wherever we are in the community. So sana po yung esensya ng coastal cleanup in time with the celebration also of the provincial government of Marinduque Family Day, konting banding, yung aking mga katuwang sa Office of the Vice Governor ay parang nagbanding-banding din. Yan ho, pang balanse ng buhay. Kinabukasan, nagpatawag ho ako ng meeting. Matapos magbanding-banding, nagpatawag ng meeting. At medyo nag-usap ng masinsinan para sa kung paano pa higit na maaayos ang tama nga yung aking banding ng September 16, kinabukasan office-based OVG staff meeting. Ang intention ay papaano higit pa naming magiging mas responsive sa
pangangailangan ng community na amin hong pinaglilingkuran. At nagkaroon naman noong September 17 ng inauguration ceremony and turnover ng ilang mga proyekto na pinondohan at prioritize ng ating Congressman Lord Alan Velasco in partnership with the DPWH and kami ho rin sa LGU. So, congratulations Barangay Matandanggasan, led by Barangay Captain Mansalapus. Isa sila sa naging recipients ng bagong covered court. Kahapon ba yun? Dalawang covered court dyan sa Balagasan at headed by Kapitan Regio, and at the same time ay dyan sa barangay, ano pa nga ni bagay yung pinuntahan ko? Apitong po. Barangay Apitong, ay nag-turnover ng covered court. So, isang malaking katulungan din talaga itong covered court kasi possible source din sila ng local income ng barangay pag pinagamit with some activities, ay pwedeng maging local economic enterprise din ng barangay. Ayan, at ano pa ba? Meron hong ginaganap na mga workshop seminar tungkol sa violence against women and children diyan sa Rojas Events Place sa pangunguna ng provincial government, particular ang tanggapan ng Provincial Youth and Development Office sa pangunguna ni Sir Dran Reb. May mga ilang training seminar nga na dinadaluhan ng ilang mga stakeholders and mga katuwang natin na nagsusulong ng mga karapatan ng kababaihan at mga bata dito sa ating komunidad, mga iba't ibang barangay mula sa iba't ibang bayan ng ating lalawigan. 2 municipalities per day at maraming salamat sa pag-iimbita nyo sa akin para maging kabahagi ng training seminar na ito. At sa lahat ng mga katuwang na mga sangguniang kabataan, officers and mga vow desk officer at mga officials ng barangay and LGUs and partners who are working hand in hand para sa sektor na ito, ay marami pong salamat sabi ko nga kanina, maraming salamat sa inyong pagtanggap ng misyon na magtrabaho at magkasama-sama tayo para matugunan ang kung anumang mga challenges dito sa sektor na ito. Ayan. And kahapon ay Mugpog at Buenavista. Ngayon naman ay Torrijos at Bayan ng Gasan. So, yun. And dire-diretso pa rin. Okay, announce nyo nga yung theoretical driving course na patuloy nating isinusulong in partnership with LTO para yung mga gustong umattend. Alam po ninyo kung saan po ang venue na pwede ninyong attendan. Hindi po ibig sabihin ginanap dun sa barangay na yon ay ang pwede lang dun ay yung mga taga-barangay na yon. Minsan nga ginanap sa barangay ng Kauno, pero may mga participants galing ng Torrijos, may participants galing ng Santa Cruz. So okay. So may mga participants galing sa iba't ibang bayan. So pwede po ninyong tingnan, pwede po ninyong tingnan kung alin ang mas malapit sa inyo na pwede po ninyong attendan. So, ito po yung ating mga schedule for theoretical driving course. Sa October 1 to 2 ay sa Barangay Magapua, Mugpog, at sa October 7 to 8 ay Barangay Anapog, Cebu, Mugpog. At October 14 to 15 ay Barangay Dili, Gasan. At sa October 17 to 18 ay sa Barangay Tumapon, Buwak. At sa October 21 to 22 ay Barangay Bakong-Bakong, Gasan. At sa October 24 to 25 ay Barangay Kaigangan, Buenavista. At last, sa October 29 to 30 ay sa Barangay 4, Buenavista. Ayan. Okay ho. So you see ho, lalo na halimbawa, Barangay Bakong-Bakong, Barangay Kaigangan, yun hong mga kababayan natin mula sa bayan ng Buenavista na malapit-lapit diyan or nadadaanan yung mga
barangay na yan, ay pwede po kayong magparehistro. Kontakin nyo lamang po ang ating tanggapan. Meron ba tayong saan sila pwedeng tumawag? Pwede po kayong magkumontak sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook page, Vice Governor Lynn Angeles, Province of Marinduque, at pwede rin naman po ninyong hanapin si Miss Cristel Ilorde, OVG staff po. Sa anong telepono? Okay, medyo balikan nyo yan. Kasi kahit i-announce natin sa kanila, kung hindi naman nila alam kung paano sila kukontak sa atin, mahihirapan din sila. Pero dun sa mga may internet at saka may Facebook, ay pwede ninyong magsabi at magpalista sa pamamagitan ng pag-PM sa amin, Vice Governor Lynn Angeles. And yung contact number, sabihin natin. And yung, pwede rin siguro dito sa radyo natin, ibabato ng radyo natin. Pag mag-ready tayo, mga kapatid, pag nag-announce tayo ng ganito. Okay? Yan ho. At ito, sa mga di pa nakakapagpatala, ano ang mga requirements? Okay. Doon ho sa Facebook page namin, ay pwede nyo hong makita doon ang pamamaraan para makapag-contact. At baka po, Vice, palang magtanong bakit po wala sa ibang bayan, katulad po ng bayan ng Santa Cruz. Ito pong ating nabanggit na schedule ay para lamang po sa buwan ng Oktubre. At sa mga susunod pa po nating radio program, at antabayanan din po natin sa Facebook page po ng ating Vice Governor ang mga susunod pa po nating schedule sa ibang bayan. Ito po ay hanggang sa buwan po ng Disyembre. Okay ho. So wag muna magtatampo-tampo ang mga kababayan natin din sa Santa Cruz at saka sa Torrijos. Inuuna lang ho natin, umiikot po tayo. Definitely hindi makakalimutan ang bayan ng Santa Cruz at saka Torrijos. At saka part ng Buenavista. So till October po lang kasi ito. At susunod ang November and December. Yan. Okay, at bago po tayo magpatuloy, ay hayaan po muna ninyo na muli naming ipakilala ang ating programa na inyong kasama at katuwang. Nandito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 Radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Okay. Dire-diretso po tayo sa ating pagkukwentuhan at dahil nga po ito ay buwan ng serbisyo sibil, ay minamarapat natin na mahaba-haba ang ating kwentuhan tungkol sa pamamahala, tungkol sa karapatan, the right to suffrage or the right to vote, sapagkat alam nga po natin na simula October, bagaman at ang election ho ay sa buwan pa ng Mayo sa susunod na taon, pero this October ay malalaman na po ninyo kung sino-sino ang mga magiging magkatunggali sa iba't ibang posisyon, sapagkat ang filing po ng Certificate of Candidacy will start October 1 to 8. Ngayon ho, nasimulan ho natin na kwentuhan, Ma'am Ched, Sir Gio, nasimulan natin ang kwentuhan natin ng mga nagdaang kwentuhan natin, nagdaang programa natin ang tungkol sa eleksyon. Sapagkat gusto nating samantalahin ang pagkakataong ito para makapag-contribute, para higit na maunawaan ng ating mga kababayan ang sistema, proseso ng eleksyon, at hopefully ay makatulong din po tayo at makagabay para higit nilang maunawaan bago pa yung pagpili po ninyo, ay higit po ninyong maunawaan ang trabaho ng iba't ibang posisyon, and at the same time ay mas magkaroon po kayo ng mas magandang gabay
kung papaano ba gagamitin ang inyo pong karapatan. Bilang rin po ako ay lingkod bayan and at the same time ay politiko naman, I will avoid more on the something that is geared towards election proper yung pagboto, but I want to focus more po doon sa bago po natin pagkwentuhan, sino na maglalaban. Ganyan lang ang lagi nating naririnig mag-filing na pala ng certificate of candidacy. Ay, sino mga maglalaban? Pwede po bang bago po yung tanong ay tingnan din ho natin at isabay natin yun hong anong mga position ang paglalabanan? Ano nga ulit ang trabaho ng position na yan? Para mas guided ang lahat, para hindi po tayo masyado nakafocus dun sa personalidad, but at the same time ay nakaka-focus po tayo doon sa challenges ng position, and at the same time ay dun sa making informed decision. Alam po ninyo, ang inyong Vice Governor Lynn Angeles, isang bagay na talagang aking niyayakap ay yung prinsipyo ng paggalang. Paggalang sa ating nasasakupan, paggalang sa iba, lalo na sa kanilang posisyon. Kahit iba ang aking pananaw, nakatatak sa utak ko, kailangang magbigay ng paggalang kahit na sa mga taong iba ang pananaw. Pero sa akin ay inaako ko hong responsibilidad yung, lalo na kami bilang opisyales, ay yung maging kaagapay at maging instrumento para ang lahat to ay makagawa ng isang informed decision. Kasi kung kulang ka sa tamang impormasyon, or baligtarin natin, kapag kumpleto ang inyong tamang impormasyon to make the proper decision, then I believe na ang lahat naman ng tao, ang iniisip pag nagdesisyon ay kung yung inaakala nilang makakabuti. So, ang atin lang ginagawa ngayon ay maging instrumento para mabigyan kayo ng mga samya na mga impormasyon para mas magamit po ninyo ng maayos yun hong inyong karapatan na itinatalaga ng batas sa ilalim ng Constitution natin. No other, ang pinakamataas na batas na gawa ng tao na pinapairal sa isang estado ang ating Constitution. And the right to vote, the right to suffrage na tinatawag ay isang batas na hindi lang sinusuportahan, itinatadhana ng ating saligang batas. So, yun. At meron bang mga pinag-usapan na ba natin? Speaking of position po, Vice, gano'ng katagal na po kayo sa public service po? Gano'ng katagal? Nako. Kanina pa naman sabi ko, ayoko ng kumare. Ngayon ay hindi ko alam kung si Geoff ay galit sa akin. Hindi naman po. Matagal-tagal na rin. Nagsimula tayo sa bilang lingkod bayan sa pamahalaan is at age 23. Kaya medyo bata-bata sa bilang konsehal ng bayan ng Mugpog. Then after 3 years, umakyat tayo sa provincial government bilang bokal. So medyo matagal-tagal na rin, Sir Geoff, dahil I believe palagay ko lang, tayo ang pinakabatang sa history ng lalawigan, tayo ang pinakabatang nahalal yung regular election na bokal. Yan. Siyempre, except for the SK kasi sila ay representing the youth. Pero yung as elected, bokal, ay mukhang tayo yung naging youngest. Kasi before, Sir JT Alinio, Bokal JT Alinio is also young. Dating Bokal Marksenyo is also young. Pero mukhang mas younger ako ng kaunti sa kanila. Ayan. Nako, tama na muna yun. So, medyo matagal-tagal na. Opo. Speaking of po yung bilang pong naging konsehal ka po, ano po yung mga tinabaho po ninyo? Naku, konsehal pa. Siyempre, trabaho. Ang konsehal, ang trabaho niya ay legislation. Opo. Parang, ayan, sige, na nga natin. Bilang konsehal, bilang bokal, paulit-ulit kong binabanggit, kasi
Ngayon hong October, ang mga magpa-file ho ng Certificate of Candidacy ay yung mga makandidatong bukal, makandidatong konsihal, makandidatong vice mayor, vice governor, mayor, governor, yung kalahati ng ating Senado, mga senador. Yan ho yan ho ang mga magfa-file ng Certificate of Candidacy. At yung binabanggit mo, Sir Gio, na konsihal, bukal, senador, pare-pareho ang trabaho niyan ay legislation. Paggawa ng batas, paggawa ng mga pulisiya sa pamamagitan ng proseso ng mga sessions, ganon. Pero ang kanilang work ay paggawa ng pulisiya at batas, pag-approve ng budget, ng mga programa. Ang pagkakaiba lang nila ay yung area ng cover nila. Siyempre, pag ikaw ay nasa Kongreso, yung ating Congress, nasa Senado, ang kanilang hawak ay yung buong bansa natin. At ang batas na kanilang ginagawa, ang tawag ay Republic Act. No? Doon naman sa mga bukal, paggawa rin ng batas, pulisiya, parang congressman and senator din lang ho yan. Ang kanilang cover ay ang lalawigan. Sa atin, buong Marinduque. Pag nagawa naman ng batas yan, ang tawag doon ay provincial ordinance. Ay yung mga konsehal ninyo dito, halimbawa sa Santa Cruz, sa Buwak, sa Torrijos, at sa ibang bayan, ayan, sangguniang bayan members, mga konsehales, ang area ng coverage nila, ng jurisdiction nila ay ang kanilang mga bayan-bayan. At gayon din naman sa sangguniang barangay, meron din silang legislative function sa kanilang barangay, pero hindi po sila magbobotohan ngayong Mayo. Hindi po sila magpa-file kasi ang barangay officials natin ay covered ng ibang schedule ng election. Pero gumagawa rin sila ng mga lokal na batas na tinatawag na barangay ordinances. So yun, legislation. Hindi po madali, Vice, ano po kaya yung mga competencies na dapat ay meron po ang isang tatakbo no official po para po sa parang sinasabi mo, kung ikaw ay gusto mong kumandidatong konsehal at maisipan mo na sa October 1 to 8 ay lugar na pumasok sa Kapitolyo ay biglang pumunta sa munisipyo or sa COMELEC para mag-file ng COC o yung Certificate of Candidacy. Ano ba yung ideal yung ideal po na dapat meron ng isang parang Sir Gioff, ako ay nagdududa. Ay, hindi naman po tatakbo ba? Baka ikaw ay hindi, anong masama if ever? Lagi kong binabanggit, ang public service is a very noble mission. Nakakalungkot lang kasi minsan iba yung pananaw ng marami. Pag ikaw ay nasa public service, pag nasa politika ka, madumi yan. Pag ikaw ay nasa politika, you are a bad player. Kahit saan po tayong institusyon, kahit saan po tayong gumalaw, there will always be good and bad players. Kahit saan naman ho yan. Kahit sa mga sarili nating buhay. Pero ang sinasabi ko ho, public service is very noble mission. Nasa inyo na lang yan kung you will play bad, 'di ba? Pero in itself, yung magsilbi ka sa tao, how can you say that it is bad? 'Di ba? Yun nga lang ang na-highlight minsan lalo na sa panahon ng election ay yung mga bad. Pero sa totoo lang ho, ako ang tingin ko lagi basta naglilingkod sa pamahalaan, ang konteksto ko kaagad ay mabuting tao 'yan. Kasi nakaisip siya na magtrabaho, maglingkod, hindi lang para sa sarili. Bagamat laging ganun ang sinasabi, mga politiko, papayaman lang yan, o sarili lang iniisip, hindi po. Ako po hindi naniniwalang ganun. Simula sa itaas hanggang sa ibaba, pwede ka namang mag-iba ng profession Pero yung makaisip ka na in one way or another, mag-contribute ka para sa ikakabuti ng komunidad, that is already thing. Ngayon, kung magiging successful ka, ikaw, kagaya mo Sir Gio, ay maganda ang aking layunin ay makapagsilbi at ako'y magasilbi. Ngayon, kung magiging successful ka, diyan papasok yung sinasabi mo, ano ba ang iyong competencies? Sa totoo lang, sa ilalim naman ng batas, pwede ka talagang makakandidato. Pero kung ikaw ay magiging effective at efficient,
na lingkod bayan, ibang kwento yun. At totoo naman, ideally, makakatulong yung tanong mo. Ano yung competencies? Pag sinabi ho mga kababayan na competencies, ano ho yung bibit-bitin mo? Ano ang meron ka? Anong kakayahan meron ka? Anong knowledge meron ka? Anong talento at skills meron ka? Anong karanasan meron ka? Anong values and virtues na meron ka na pwede mong gamitin sa iyong paglilingkod? Kasi para rin yung Huwag niyo sasabihin, pare-pareho lang yan. Ang ending lang nun, makakapaglingkod ka pa rin. Para ho yung gagawa ka ng bahay. Gagawa tayo ng bahay. Sige nga po, sasabihin, di ba pag gagawa kayo ng bahay, ano ang inyong unang gagawin? Di ba maghahanap ka ng tao? Pundasyon po. Na marunong, pero paano mo malalaman kung tama yung pundasyon mo? Hanap ng taong gagawa ng plano. Sige, ako halimbawa. Sabihin ko, ako ay gustong-gusto kang tulungan na Ma'am Ched. Gustong-gusto kang tulungan, Sir Gioff, na mapaganda ang iyong bahay. At ikaw ay tutulungan ko. Ako mismo ang gagawa ng iyong bahay. Titiwala ka ba sa akin? Yung totoo. Importante pa rin po talagang tao. Hindi, sagutin mo ko. Pag magpapagawa ka ng bahay, meron kang naipon na na 500,000. Magpapagawa ka ng bahay dahil nag-aayos na ng pamilya si Sir Gioff. At tapos sinabi ko, Gioff, ako naman ay anong tawag dito? Gusto kong ako mismo ang gumawa ng iyong bahay. Ibig sabihin, ako mismo ipapagkatiwala mo ba sa akin yung paggawa ng iyong bahay? Na wala akong ibang hihinga ng tulong Ipapagkatiwala mo ba or baka sabihin mo sa akin, may alam ba si May alam ba si Vice Gov? Sabihin mo ng magaling yan si Vice Gov. Sabihin mo ng nag-aral pa yan si Vice Gov ng graduate ng ganito, nag-aral ng ganito, may karanasan sa pamamahala ng ganito. Sabi nila ay medyo magaling daw. Mabait din naman yan daw. Pero lahat bang yon? Kahit pa sabihin mo na yun ang aking competencies, ay ipagkakatiwala mo na ako ang mag-utay-utay na maglagari at magbaluktot ng iyong mga bakal. At pagkatapos nung nabaluktot na, ako na ang maghahukay at magagawa ng pundasyon. At ako, papagkatiwala ba? Di ba hindi? Baka ipagkatiwala mo pa kahit hindi nag-aral, pero isang foreman na ang karanasan ay doon na lumaki. Di ba? Asang-asa na po sa Oo, at ipagkakatiwala mo yun. Yun. Ipapagkatiwala mo yan sa isang engineer. Ipagkakatiwala mo yan sa isang arkitekto. Sapagkat yung mga tao na yon ang may competencies, ang may kaalaman, may karanasan, may talento, may skills na kailangan sa paggawa ng bahay. Di po ba? Agree po, Vice. In short, mamimili ka. Hindi pwedeng kahit sino. Opo. 'Di ba? Abogado 'yan. Magaling na abogado 'yan. Wala pang wala pang natatalong kaso 'yan. O sige, yan ang papagawin ko ng bahay ko. 'Di ba? Pwede ba 'yon? 'Di ba? Kahit pa anong galing mong abogado, kung ang pag-uusapan ay paggawa ng bahay, ay hindi mo apagkatiwala. Or kung ikaw ay bibili ng kotse, at yung kotse ay ang sasabihin sa iyo, yung kotse niyan ay produkto ng talagang ang gumawa niya ay veteranong abogado. Meron diyang veteranong ganyan. Kotse. 'Di ba? Ibang kwento 'yun. Opo. Sasabihin mo, wala siyang competency. Magaling siya sa larangan niya, pero wala siyang competency sa paggawa ng bagay na pinapasok niya. Ngayon, ang tanong ko sa ating mga kababayan, pag ba kayo ay pumipili ng inyong pagtitiwalaan para mamahala ng ating pamahalaan, para mamahala ng ating kinabukasan sa pamamagitan ng serbisyo publiko, iniisip po ba ninyo yung competency ng tao? Or baka nakakalimutan din po ninyo? Senador, naiitanong po ba ninyo kung ano nga bang ginagawa ng senador? At dapat ang senador ay dapat
ano ang kanyang competencies, ano ang kanyang galing. O, sasabihin nyo ba na, boboto ko yung senador? Kasi yan ay, ang ganda nung ginawa niyang, resort doon sa ganyan. Ay, ang galing ng tamang-tama ang sukat. Ay, diba? Tamang-tama ang sukat. Vice, magaling daw pong sumayaw. Ayun pa yung mabigat eh. Kasi daw kasama sa competency ay talent. Kaya magaling daw sumayaw. Ayun na daw. Kasi magaling sumayaw. Alam po ninyo, ako nga rin nagpipilit magsayaw ng cha-cha. Pero wag niyo hahanapin sa isang vice-gobernador magaling nang mag-cha-cha. Kasi hindi yun ang trabaho ng gobernador. Hindi yung trabaho ng vice-gobernador. Yun ay masarap lang din sa amin na kayo ay makasama, makasalamuha, at mag-enjoy po tayo, mag-banding po tayo. Pero pag kayo ay boboto ng isang vice-gobernador, wag niyo sasabihin, bakit niyo ba binoto yung si Lynn Angeles? Kasi yan ay laging magaling mag-cha-cha yan. At laging pag pumupunta sa barangay, nag-cha-cha. Ay ako lang ay nag-enjoy din. Dami sa dami ng trabaho ay masarap mag-cha-cha, tapos kasama pa po kayo. Pero, wag yun ang hahanapin ninyo sa isang vice-gobernador, at baka ay mahirap na dun ay walang ginawa kundi mag-cha-cha sa Kapitol. Di mo ba? Baka urong-sulong ay pampabalanse lang po ng buhay. Correct. Ni Vice Gopat naman dami po talaga na pagawa. So, in short, pag po kayo ay boboto ng konsehal, alamin po ninyo ano ba ang trabaho ng konsehal? Kayo, alam niyo ba kung ang trabaho ng konsehal? At sa akin po, yung trabaho po ng konsehal, yung sa legislation po. Yung sinabi natin kanina. So, at saka ang konsehal at saka bukal, pareho lang ang niyan. Parang mga senador yan. Diba? Ang trabaho nga nila ay gumawa ng batas, mag-deliberate, bago ang batas ay maisagawa, ay kailangan ang research, kailangan ang pagkukonsulta, kailangan na yung research ay hindi lamang yung dun sa taga Santa Cruz ka o Mugpog ka, Santa Cruzin ka o Mugpog, dito ka lang mag-research sa Santa Cruz kung ano yung makabuti ng Santa Cruz. Hindi ganon. Kung gusto mong paunlarin yung bayan mo, kailangan kita mo rin anong nangyayari sa ibang bayan, sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa ibang ganon. Sino ang mga pwedeng tumulong? Dapat malawak yung pananaw. Ang gusto mong tutukan ay ang iyong bayan, ating lalawigan, pero sa totoo lang, hindi pwede na yung nagpaplano para sa lalawigan at para sa bayan ay ang alam lang ay kung anong nangyayari dun sa bayan na yon. Masyadong magiging limiting. Kaya kailangan sa isang gagawa ng batas, polisiya, may malawak na pananaw. At paano madidevelop yung malawak na pananaw, ay kailangan siya ay bukas sa patuloy na pag-aaral. Kaya continuous learning po talaga. Continuous learning. Kaya minsan kailangan ay kailangan ay mga konsehal ay kailangan ay masipag magbasa. Kailangan ay masipag magbasa, masipag mag-research, mga bukal, masipag magbasa, masipag mag-research. Hindi lang sa libro, hindi lang sa internet, pati sa ibang global na ang usapan ngayon. Hindi na pinag-uusapan ngayon yung kaya minsan nalulungkot ako yung kapag ang usapan palagi ay sa barangay, halimbawa. Ay, itong barangay lang, di nila ang kami sa barangay namin. Naku, hindi na uso yan. Ngayon ay ang pananaw, hindi mo mapapaunlad ang iyong barangay na hindi ka nakikipag-collaborate sa ibang LGUs. Kaya yung masyadong tutok ka lang, ay, di ni sa amin, di po. Let us collaborate with others. Ngayon nga wala na halos, yung boundaries, ang development. So yun, ang konsehal rin at bukal, ay hindi magiging effective kapag hindi marunong magsalita. Sabihin naman ng ating mga kababayan, kakasawa naman daldal lang po naman ng daldal yan si bukal ganyan at si konsehal ganyan. Di naman po nakakatulong. Daldal lang po ng daldal. Ayun kanyang pagdaldal, yun yung trabaho niya. Yun yung trabaho niya na kung saan dapat sila ay ibinoto ninyo. Ay, maigi pa po si ganun ay, tahimik laang po. Ay, mahirap po yun. Alam po ninyo kung bakit. Ay, paano po sila magiging, paano po kami kung ikaw ay bukal, kung ikaw ay konsehal, paano po nila mai-represent yung inyong concern kung sila po hindi nagsasalita?
Kumbaga po, sila po ang boses ninyo sa sanggunian. Correct po. Ang mahalaga lang, yun hong pagsasalita. Halimbawa, minsan may mga politiko daw na pag nasa mga punsyonan, pag nasa mga kanto-kanto, bidang-bida. Bida si ganyan. Dapat ganito yan, dapat ganyan yan. Ang una niyong itatanong, ay okay ay yan po bagang sinabi po ninyo, ay ano po ang ipinasok, meron na po ba kayong ginawang resolution or ordinansa para po maisulong po yan? Kasi may mga ilan na nagsasabi, may mga kasi na magaling doon pag-usapang labas. Pero pag ando na sa kung saan dapat niyang gawin yung trabaho niya, nakakalimutan din. Kaya minsan sasabihin, nagbida-bida lang sa labas, pero pag doon naman sa session, wala rin namang ginawa o hindi rin nagsalita o wala ring ipinasok na resolution o ordinansa. Uy, teka ito salita in general terms wala akong pinapatamaan, wala akong ganun, wala po sa aking puso yun at sa aking intention. In general po ito, regardless of positions. Sa o kagaya rin nga po dito, 'di ba, sa Senate, ang daming mga investigasyon. Investigasyon kay Pastor Kibuloy, investigasyon kay Alice Goo, pati na yung tatay ni ako natatawa doon yung kapatid ni Alice Goo. Magkapatid ba kayo ni Alice Goo? Yung kanya tatay ay kapatid na ako mismo nung nakikinig ako, sumakit po talagang ulo ko kung anong ibig niya sabihin. But anyway, nakikita po natin napakaraming investigation, di po ba? Pero yun ay bahagi lang ng kanilang trabaho. Hindi pa yung dapat ay resulta. So ang tinitingnan natin diyan, ang purpose nila, yun ay investigation in aid of legislation. Ginagawang investigasyon na ang dulo dapat ay ang magkaroon ng polisiya o batas na tutugon para hindi maulit ang mga bagay-bagay na yon. So ang akin inaabangan, sa totoo lang, hindi po yung investigasyon lamang, kundi ang akin inaabangan ay kung ano ang magiging finished product nito. Meron ba doon sa mga magagaling nating senador na pagkatapos ng katakot-takot na galing na pagtatanong ay ang dulo ay isang bill na magiging Republic Act na makakatulong para yung mga bagay na ito hindi na maulit. Yun ang ating binabayaran sa kanila. Hindi po yung lang investigasyon. Dapat yung investigasyon na yon ay may resultang bagong batas, bagong polisiya, review of policy, bridging the policy gaps. Dahil kung hindi po, ay tama po yung magiging impression ng iba na baka naman ito ay pang-cute lang. Dahil malapit na ang But of course, we are not judging them. We give benefit of the doubt sa ating mga katuwang po at mga lingkod bayan sa Senado, sa Kongreso, na ginagawa po nila ito sapagkat ito ay kailangan sa kanila pong isinusulong or isusulong na proposed legislative measures. Pero aabangan po natin yon. So, tingnan nyo ganun din po sa mga konsehal, mga bukal, kailangan ay magaling mag-research, marunong, matyaga, magbasa. Ay kapag medyo ang inyong lingkod bayan ay hindi masyado mahilig magbasa, hindi ko ma-imagine masyado kung paano maging effective. Maaring maglingkod, pero mas magiging effective at efficient sana kung diligent magbasa, mag-research ng iba't ibang pamamaraan. Mas maganda nga marunong rin magsulat para hindi lang inaasa lang lagi sa mga staff, mga secretary yung paggawa ng mismong batas. Minsan sasabihin ay meron akong kaibigan na secretary, SB secretary dati, wala na po siya dahil nagsimula nga po akong maaga. Sabi niya, yung ordinansa ni ganyan, ako lahat gumawa niyan. O anong ginawa ng Ay, nag-motion lang. I move to approve. Ganyan. Ay, pero, tanong akong naintindihan niya, yung kanyang I move to approve. Hindi rin niya naintindihan. Ako lahat ang gumawa nun Sabi ng SB Secretary. So, posibleng mangyari yun. Posible pong mangyari. Kaya napakahalaga. Pwede namang, kagaya nga sa senador, sabi ko nga, pwede namang sabihin na, ay, kahit hindi naman
abogado o kahit di naman magaling, kahit kung basta kumuha na lang siya ng magaling na abogado mag-research, ang mabigat ho ay may iba pa rin ho na naiintindihan nung mismong mga concerned officials yung kanila hong isinusulong. Para hindi maiwasan yung accusation, hindi ko sila naakusahan. May mga pagkakataon lang na may mga ganong impression na author ka, nakalagay author ka, pero hindi mo naintindihan yung mismong in-author mo sapagkat ginawa ng staff mo na magaling. But kasi at the end of the day, ang binoto naman ay sila, hindi yung staff. Ang binoto ay kami, hindi yung staff namin. Sila ay dapat nakasuporta lang sa amin. But the direction, the decision, kung ano yung tama, mali, o para hindi rin kami nababluff ng mga taong natulong sa amin. At kaya aralin ho ninyo talaga yung mga naharap. Kami ho, kasama na po ako. Talagang aralin po ninyo. Kung naiintindihan ba nitong taong ito ang pinapasok niya. O, kung gagawa siya ng bahay ng pamamahala, ito ba'y marunong talaga makakita man lang kung ano ang kalidad na uri ng pako, di ba? Or ito ba ay alam kapag siya ay maloloko na? O alam ba kung siya ay pinuprovide na ng maling impormasyon? Oo lang ng oo. Mahalaga po yun kasi kami po ay magiging boses ninyo. Pag po kami ay nagkamali, ay kayo po ay pagkakamali po ninyo yon. Kapag kami ay naligaw, ay may epekto po yun sa inyo. Kaya we really have to take this election, every election seriously. So, ano pa ba? Position. So, yun yung mga konsehal bokal. Dapat marunong sa paggawa ng batas, mag-appreciate ng batas. Gagawa ka ng batas So, dapat marunong ka rin ng batas. Mm-hmm. Bakit ako sinasabing mag-research? Minsan ang daming magagawa ako ng ganito. Hindi niya nalalaman minsan yung archive o yung records ng Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlalawigan ay punong-puno na ng mga gusto niyang gawin. Minsan kasi pag hindi marunong mag-research, akala ay first time, ako'y magawa ng ganito. Mm-hmm. Hindi naintindihan yung kanyang sinasabi, 19 kopong-kopong pa sinisimula na o ginagawa na. Ibang kwento na yon. Dapat i-revise, aayusin, i-upgrade, i-update, yun na yun. Vice Mayor, Vice Governor, ayan ho ay, ang trabaho ho niyan, both executive and legislative. Kapag ho ikaw ay Vice Mayor, ikaw ho ang pinuno ng Sangguniang Bayan. So ikaw rin ang mag-a-appoint ng mga empleyado ng Sangguniang Bayan, hindi po yung Mayor. Yun yung mga empleyado ng Sangguniang Bayan, under mo po yun. Sa probinsya naman ho, under ng Vice Governor ho yun. Kung may mga maling ginagawa yung ikaw rin ay merong administrative authority sa kanila. Yung budget doon, ikaw rin ang nag-dedesisyon, nag-approve ng utilization. So yun ho yung executive function ng isang Vice Mayor or Vice Governor. At the same time, ikaw po ay yung legislative naman, presiding officer ka ng mga sessions at saka mga meetings, mga hearings na kung saan ginagawa yung paggawa ng batas. So, ano ang competency na kailangan yan? I hope it will not be self-serving. Ito'y base sa objective ko rin na pananaw. Mm-hmm. Kailangan talaga ay marunong ka mag-preside ng meeting. Hindi ho simple, sabihin, pag-preside lang pala dali lang yan, i-recognize mo si ganon, i-approve mo yung ganyan. Hindi ho ganon. Kung ano ho yung kalidad ng mga batas na maiipatupad o maiipa-approve, ay nakasalalay ho dun sa proseso. Kapag ho maganda yung proseso, maayos, maaring maraming mga maayos na batas ang maipasa. Pero kapag yung mismong proseso ng paggawa ng batas sa panguna ng isang presiding officer ay hindi maayos, posibleng walang maipasang batas dahil walang ginawa kundi magbanggaan, matapos ang mahabang debatehan, ang dulo walang naaprubahan. And nangyayari po yun. That's waste of money. That's waste of time. Minsan nagkaaway-away na. Nagmurahan na. At the end of the day, pag tinanong mo, ano nangyari? Ay wala. Nagkasakitan, walang nangyari. Nakasalalay ho doon sa diplomacy and disposition ng presiding officer kung paano igigiya
ang bawat session, ang bawat debate, ang bawat deliberation, kailangan din ay medyo alam niya yung ito bang batas, minsan nag-aaway-away, yung pala moot and academic na. Pag sinabi yung moot and academic, hindi na dapat pag yung huli na. Hindi na kailangan. Minsan naubos ang ilang oras na debatehan, yung pala hindi na kailangan. Di ba? Kaya kailangan yung presiding officer may malawak rin na pananaw sa kung ano yung mga nairal ding batas. Kasi igigiya niya yung session. Kailangan din yung skills ng diplomacy. Kasi ikaw ang pinuno ng mga konsehal, ng mga bukal, na iba't iba ang pananaw, iba't iba ang political parties, iba't iba ang orientasyon, iba't iba ang karanasan, iba't iba ang personalidad, merong aggressive, merong kailangan mong i-encourage, merong magaling mag-push. Kapag ang presiding officer ay ang personalidad ay medyo ma-overshadow yung kanyang personalidad ng another personality, at the end of the day lalabas parang hindi na ikaw ang nagpipreside, ang nagpipreside na ay iba na pala, hanggang sa nagiging magulo na. So yung diplomacy, yung sense of fairness, presiding officer, ikaw ang magmo-moderate. Ay kung ikaw yung makikipag-away sa mga ka-members mo, hindi po pwede hanggat maaari yun because ikaw ang gagawa ng decision kung sino sa kanila ang tama, kung sino ang mali, kung sino ang ma-stop na magsalita, kung sino ang mag-proceed magsalita, kung sino ang lumabas ka na, you are out of order. That can be done Ay kung yung presiding officer ay naramdaman na kaagad ng iba na kampi dito, kampi dyan, ay doon nagsisimula yung kaguluhan sa isang institusyon. Kaya napakahalaga ng role na ang presiding officer has the kind of diplomacy and maturity na kaya niyang sabihin sa isa na mali ka, makinig ka, mali ka, at igagalang ka. Otherwise, doon pa lang sa pagsalita kasi sa session hindi pwedeng magsalita without the recognition of the presiding officer. Otherwise, pwede kang i-declare na out of order. Ngayon kung yung presiding officer, kaaway niya yung isang konsehal o isang bukal, at pagkatapos ay hindi niya makontrol ang kanyang galit, hindi niya i-recognize para magsalita. At nangyayari yun. Totoo yun. Na may mga obserbasyon tayo na sa tagal ko na nga po at bata pa ako. Pero hindi ka i-recognize. Anong ginagawa kapag hindi ni-recognize? Taas ng kamay. Taas ng kamay. Yung kili-kili ay nagpawis-pawis na sa katataas ng kamay. Hindi ni-recognize. Anong ginagawa minsan? Nagpo-fully booster na lang yung iba. Kukunin yung mikropono, magsasasalita kahit hindi ni-recognize. Sasabihin ng presiding officer at ng iba, out of order. Nagsisisigaw na yung presiding officer, out of order. Hindi na ni-recognize. Dire-diretso hanggang nag-aagawan ng mikropono. So sabihin niyo siguro, nangyayari ba yun? Ay totoong nangyayari yan paminsan-minsan kapag ang presiding officer ay medyo hindi masyado na-control ang sitwasyon. Diyan na nagkakaaway-away, diyan na yung lumalabas na. Kaya mahalaga yung role ng presiding officer, ng vice mayor, ng vice governor. So, governor naman, hanggang anong oras tayo? Okay, may konti pa. Governor naman at saka mayor, yan yung nag-i-implement ng mga ginawang polisiya, batas, budget na inaprubahan ng sangguniang pandalawigan o sangguniang bayan. Ano namang skills or competencies ang kailangan sa palagay ninyo? Mag-i-implement ka, so dapat magaling ka sa management. Di po ba? Dapat marunong ka mag-handle ng tao. Kasi hindi lahat ay kaya mong magawa bilang executive. Kailangan alam mo kung marunong kang tumingin sa tao, kung sino ang magaling mong pwedeng pagkatiwalaan dito para kahit wala ka, gagalaw yung proyekto at programa. So hindi rin simple mag-mayor, hindi rin simple mag-governor, executive position yan. Kaya ang ima-manage nyo ay isang napakalaking bureaucracia. So, iba-ibang personalidad, iba-ibang interest. Ayun na nga lang,
Yun na nga lang halimbawa, bagong mayor o bagong governor. Tapos, ang pamamahalaan niya, syempre, yung iba ay maaring bumoto sa kanya, maaring hindi. In-appoint ng mga previous sa kanya na maaring hindi siya gusto. Paano mo ho yun i-handle? Aawayin mo? Papagalitan mo lagi? Mahirap po yun It's a decision. It's a decision on the part of the executive. Pero ang dapat dulo, sa lahat ng strategy at sa lahat ng disposition, dapat ang dulo ay maayos na pamamahala. Na ang dulo ay kailangan mag-redound ito sa benefits ng tao. Dahil dun makikita kung effective o efficient ang pamamahala natin. So, hindi po madali talaga. Kaya ako personally, kahit maaga akong nagsimula sa politika, I will never claim na gamay mo na. I always take opportunity to learn new things, to validate kung tama ba yung strategies. Otherwise, baka akala ako okay na. Yung pala ay may mga dapat ayusin. So, ang bottom line lang ho nito mga kababayan is, ang sinasabi ko lang hindi simple ang trabaho ng pamamahala. Hindi ho simple ang trabaho ng pamamahala dahil diyan nakasalalay yung buhay ng maraming tao. Kasama na yung buhay ninyo, buhay natin, buhay ng mga marami pang susunod sa atin. Kaya kapag maganda ang desisyon natin, naging effective at efficient, good for us. Congratulations sa atin. Dahil kayo po, ibig sabihin nun, ay naging bahagi ng isang mabuting pamamahala. Pero kung kayo naman ay magkamali, at pumalpak din ang mga bagay-bagay, ay akuin din po ninyo na kayo po ay bahagi ng pagkakamali. Kasi ganun, kaya kailangan talaga hindi talagang pag-iisipan Kailang sasabihin ninyo sa akin, ay nako, Vice Governor Lynn, sa dami ng problema pa nga namin kung saan mangutang ng bigas mamayang gabi at magasaing, ay isipin pa namin yung pamamahala na yaan. Ay medyo pagsumikapan pa rin po natin. Naintindihan ko po na mahirap talaga. Dahil syempre po, may mga pangangailangan din tayo na marami na kailangang tutukan. Pero ang akin binabanggit ay, sa inyo rin kasi, sa atin din desisyon ngayon, nakasalalay, kung yun pangungutang natin ng bigas ngayon ay matatapos sa susunod na henerasyon. Di po ba? Kung gusto naman natin ng bahala na si Batman, kung yung aking mga anak ay mangutang pa rin ng bigas or yung aking mga apo ay mangutang pa rin ng bigas, bahala na si Batman, ay di, pwede na nga yun. Pero kung gusto natin, bilang komunidad, sama-sama tayo na magtiyaga, na unawain ang mga bagay-bagay para kung ano man yung hirap ngayon, sana ay maibsan at sa panahon ng ating mga anak at mga apo ay hindi na maging kasing hirap ng ating dinadanas ngayon, ay seryosohin din po natin ang pamamahala at ang politika. Sana ang aking paalala na ito ay wag naman ikatampo ng aking mga kababayan. Napakahirap po kasi magsalita minsan na isa rin politiko, at ang hirap ring mag-advokasya ng mabuting pamamahala. Hindi ko inaako na perfect ang mga bagay-bagay. Ang sinasabi ko lang ay patuloy tayong magsikap na maging mabuting tao, maging mabuting Pilipino, at bahagi po ng pagsisikap na yon ay ang maggamitin ng tama rin yung ating karapatang ibinibigay sa atin. So yun, ano pang tanong na? Ano po yung pinagkaiba ng ikaw po, galing ka po ng private institution po. Ano po yung pinagkaiba ng private at public institution? Kasi yung mga positions, yung politika, yung pamamahala, public service nga po yan. Tapos anong pagkakaiba? Background lang kaya kasi alam po niya na ang inyong Vice Governor Lynn Angeles minsan ay nasa politika, minsan ay wala sa politika. Kasi ang akin nga pong pananaw ay wherever you are, you can be consistent in serving. Anong pagkakaiba? Admittedly, bigla akong doon na natamim. Ang pagkakaiba is kung gusto mo, kasi kung ang mission mo at ang inaako mo gustong gawin ay yung makapagtulong, maging instrumento para makatulong din sa iba at sa marami pa,
admittedly, yung pamamahala can be a very effective medium. Pwede kong sabihin na, kagaya ko, gusto kong tumulong sa kapwa. Totoo rin naman, nag-stay ako ng politika ng 9 years, pagkatapos huminto ng 9 years, pagkatapos bumalik uli ng 9 years. Ang tanong siguro doon, nung wala ako sa politika, naging manager ako ng isang foundation for the environment, which is considered to be the biggest grant-making institution for the environment in the Philippines. Tumutulong ka rin naman. Nakakatulong ka rin naman. Pero bakit nga ba ako bumalik? Admittedly ho, ang akin hong realization ay kapag ikaw ay may authority, may power, may mandato ng tao, may resources din ng government, mas mabilis gumalaw. Mas madali mo na maisulong yung inaakala mong makakabuti para sa lahat. Example lang, meron kang gustong batas na isulong to protect ang isang sektor. Doon sa dati naming trabaho, popondohan ho namin yung mga maglalabi para sa good government, popondohan po namin yung maglalabi for the protection of the environment. Tutulungan namin indirect. Dito, maglalabi ka pa And minsan, andun ako, nagrarally ako. Minsan ay andun ako sa Congress, andun ako sa Senado, nagre-resource person din ako. Pero iba yung meron kang mandato. Iba yung meron kang authority. Iba yung kaysa ilabi sa iyo, ay ikaw na mismo ang pwedeng gumawa sa loob. And you can make your advocacy sa akin ho, naiisulong ko ho, yung inaakala kong makakabuti para sa lahat, ng tahimik sa loob ng bureaucracia mismo. Parehong layunin, pero mas mabilis. Mas mabilis kasi meron kang authority. At mahalaga po yung pinakamahalaga para sa akin. Kaya kung mapansin nyo, laging elected position ang aking kinukuha. Ay mahalaga yung mandato ng tao. Kasi pag binoto ka ng tao, I have so much respect po kasi sa mga binoboto ng tao. Kahit pa po iba halimbawa, syempre sa politika, minsan may ibang partido. I have so much respect. Kasi po, ang lagi kong pananaw, I may disagree with you. I may hate you personally. I may not like you as a person. Unfortunately, may nakalagay sa unahan ng pangalan mo na honorable. At kaya ka naging honorable ay dahil dun sa mandato na binigay ng tao sa iyo. And for that sake alone, I will respect you. Ganun ho ang aking pananaw. Kasi nga po, iba para sa akin ang mandato ng tao. Kaya ganun din ho ako. Minsan ho, pwede akong hindi umimik. Pwede akong manahimik. Pero, pag ang binanatan mo na sa akin ay yung bahagi na mandato ko, teka muna, ilalaban ko ho yan. Kasi feeling ko, hindi na lang akong inaapi mo. Ang inaapi mo at ang binabalahura mo ay yung mga taong nagtiwala sa akin. Kaya ilalaban ko yan. So, ganun ho ang ating pananaw. Pero, syempre, ang aking pangarap ay sana ang eleksyon na ito ay magiging instrumento hindi ng sobrang pagkaka-divide, hindi ng sakitan ng puso, na minsan ay yung mga supporters ng mga kandidato, minsan yung mga kandidato labing-labing na minsan yung mga supporters ang nagbabangayan sa ground. Always consider na ang gusto lang ng mga naghahain ng certificate of candidacy ay magsilbi. Hindi manakit, hindi magsakitan. Kaya sana ang aking dalangin talaga ngayon ay hindi kailangan na manakit at magsakitan in the spirit of public service, because that is not the essence of public service. At gayon din ho sa ating mga kababayan. Naalala ko si Dr. Willie Ong. Maging responsable rin po tayo sa paggamit ng social media. Kasi naiiyak ako, pinapanood ko si Dr. Willie Ong, di ba? Kumandidato siyang vice president. Opo. Kasi nung nakaraang eleksyon.
very private na tao yan doktor. Ngayon mukhang hindi siya talaga sanay sa sistema ng politika. So ano ho ngayon, meron siyang cancer at napapanood ko yung video niya, inamin niya na yung kanyang cancer, yung kanyang bukol ay probably because of stress at sa kanyang sobrang pag-iisip dahil sa mga nang bash sa kanya sa social media. At naaawang payat-payat na niya ngayon, pagkatapos sinasabi niya, paulit-ulit pa rin niyang kinukwento. Ibig sabihin, nasa isipan niya. Talagang sobrang bit-bit niya. Kasi very weak. Pero nag-video pa rin siya at ang sinasabi niya, lumaban ako noong nakaraang eleksyon dahil gusto kong maglingkod sa inyo. Pero binash daw siya at meron daw nang nagsasabi pa sa kanyang basher, 10 beses kang kumandidato, 10 beses kang matatalo, 10 beses ka naming ibabash. So, hindi siya sanay, nakalagay sa utak niya. Tapos tinatanong niya, anong ginawa kong masama sa inyo para ganituhin ninyo ako? So, ibig niyo po, kita niyo, mabuting tao na gustong maglingkod, maaring hindi katanggap-tanggap sa inyo sa pananaw ng ng pinag-uusapan nating competency. Maaring may iba kayong gusto, pero hindi natin kailangang maging sanhi ng kamatayan ng iba. Kasi kita niyo ho yun, bit-bit niya. Kasi yung mga bashing na yan, basura po yan Basura po yan na ibinibigay natin sa iba. Kaya sana wag. Ang aking dalangin sana, pwede namang magsabi na, pwedeng mag-usap kasi, pwede sabihin nyo naman, ibig pala sabihin, hindi na kami pwedeng magsalita. Pwede po. Pwede kayong mag-criticize. Pwede kayong magpahayag kung ano ang gusto nyo, kung ano ang hindi ninyo gusto. Pero yun hong pamamaraan will always be important. Yun hong tamang venue will always be important. Yung pong paraan ng pagpapahayag will always be important. So, hindi po ko maintindihan ba't kailangang magmurahan sa social media, ba't kailangang ang mga, lalo na nga kung mga fake accusations or fake news, ba't kailangan gawin yun? Minsan lang po tayo mabubuhay. At ang mga humaharap naman ho na mga kandidato, pagdating ng panahon, nagnanais lang ho yung maglingkod. Yun ho ang inyong simulang maging konteksto. Kung sa tingin ho ninyo ay not in accordance to your standard, then fine po. Pero wag po maging sanhi ng isang bagay na kagaya ho ng nangyari kay Dr. Willie Ong. Ay sasabihin naman siguro ng iba, kung ayaw nilang mabash, kung ayaw nyong mabash, ay di wag kayo pumasok sa politika. Dahil bawal ang onion skin sa politika. Totoo rin po yun. Kaya nga po ako po ay kapag medyo may comment, sasabihin ko sa mga sa aking mga staff, tingnan nyo, may comment. If it is a very valid comment, do something about it. Pero meron din ho talagang mga bahagi ng dirty strategies, ayun hong kahit hindi totoo, ipipresent na totoo, mumurahin ka na parang wala kang dignidad. Yun sana yung wag. Kasi kapag ang intention ay hindi para maglinaw, mararamdaman mo po kasi kung ang intention ng pagtatanong ay para malinawan o ang intention ng pagsasalita ay para magpahayag ng isang posisyon na igagalang mo. Sabi ko nga po, the position may not be the same as mine. Pero yung respeto po, sana andun lagi. Sana po andun lagi. We may not, sabi nga lagi natin, maaring hindi tayo mag-agree lagi sa mga bagay-bagay, pero ang mahalaga ay nag-uusap po at nag-uusap ng may paggalang. May nag-uusap ng may pagalang. And rest assured ho, sa ating mga kababayan, you have my respect in the same way na, syempre, bilang tao rin ho at bilang lingkod bayan at alang-alang sa mga tao rin na nagtitiwala sa amin, naniniwala akong kailangan din ho natin na irespeto ang bawat isa. Yun. Okay, at meron bang nais huling sabihin sa ating mga tagapakinig? Shoutout ko lang po yung mga nag-comment sa ating live, kay Cap Jaime Reblesa,
Ganda tanghali po sa aking mahal na pinsan, Vice Gov. Oo, yan ay love na love ko. Yan ay, kagaya naku, yan si Cap Riblesa. Very straightforward yan, di ba? Pero yan ay, pag yan ang nagsalita, lagi kong sinasabi, kagaya may fina-follow up yan sa provincial capital. Sabi ko sa staff ko, do something about it. Inform mo si ano, kasi gusto ko yung ganon. Yung, mararamdaman mo nga if the intention is anong tawag dito, mag-clarify o ang intention ay magsira lang. But anyway, itong si Cap Riblesa, very straightforward. Pero pag yan ay nagsalita, I'm taking really seriously. Kasi yon, isa sa napakasipag. Hindi dahil sa pinsan ko yan. Pero masipag na kapitan. Tsaka po kay Divine Jaja Barcelona. Hello, pakibati po kami din sa Santa Cruz. Hello, hi Divine. Okay. Oo, Jaja. Magandang araw sa lahat at sa mga kasama. At sa lahat ng mga sumubaybay sa ating programa. Sino pa? Kay Glenford Peñaflor, Regio. Yan. Okay, hi. Watching from Barangay Ipil, Santa Cruz. Duty daw po siya ngayon. Okay, as Barangay Tanod. Wow, oo, sige. Salamat sa inyong mga serbisyo. At shoutout Ma'am Masek. Clarissa, Masek, Masek, kapatid natin to sa Masek sa Ipil. At sa lahat ng atin hong mga sumubaybay sa ating programa ngayong araw na ito, maraming salamat sa inyo. Lagi lang po ninyo kaming samahan sa ating programa na nagsusumikap na maging epektibong katuwang po ninyo. Ang Vice Governor's Hour, Kasanggunian Ngani, at ito pa rin po ang inyong Vice Gobernador dito sa lalawigan ng Marinduque, Vice Governor Lynn Angeles. Love you, love you.